So ma'am, the mere fact na may nakikita kayong loopholes dun sa EO, considering na we have less than 1.5 month before the year ends, ano yung nakikita ninyo? By the end of the year, completely, wala nang pogo? Or do you think andyan pa rin? Sa ngayon, definitely andyan pa rin at masyado silang malikhain eh. Gumagawa ng paraan na mag-iba ng identity, yung iba nagkukunwari ng simpleng at legal na BPOs lamang sila at ang sumbong pa sa amin ay mismong ilang mga opisyal ang nagpapayo sa kanila na ganun ang kanilang gawin. Yung iba naman ay baka nagsusubok na ngayon na itago ang kanilang mga POGO operations. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Morning po at sa lahat ng mga kasama dito sa Senate Media. I heard you have opening statement, Yes ma'am. po. So magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong tapos na nga ang inuumagang budget deliberations dito sa Senado, oras na po para ituloy ang sunod at huling pagdinig sa mga kaso ng kriminalidad ng POGO at ng grupo ni Guo Huaping o Alice Guo. May bagong impormasyon po tayong nakalap, lalo na sa pagkakaroon ng mga espiya ng China dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga POGO. Kahit na meron ng executive order banning POGOs mula sa palasyo, may mga hindi pa ring malinaw sa EO na yon. Kaya sa next hearing, ilalahad po natin yung mga reforma sa batas na kailangang isulong dito sa Senado dahil sa napakaraming irregularidad at policy gaps na nakita natin sa pagkalat ng POGO at ng mga kaakibat nitong krimen. The committee will wrap up all loose ends in the hearing on Tuesday, November 26 at 9 a.m. May good news din para sa kabataan, kababaihan at sa ating sektor kalusugan dahil po sa napagtagumpayan nating budget upgrades para sa mahalagang programa sa 2025. Para palakasin ang laban sa human trafficking, 84.9 million pesos ang idadagdag natin sa pondo ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Malaking bagay yan sa kampanya para wakasan ang POGO at iba pang scam na nambibiktima sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. 32.7 million pesos naman ang idadagdag sa National Coordination Center Against Online Sexual Abuse and Exploitation of Children and Child Abuse and Exploitation Materials o NCC o SAEC, CSAM, para palakasin ang laban sa lumalalang pang-abuso sa kabataang Pilipino. Dapat ding aksyonan yung nauulat na paglabag sa Strengthened Anti-Hospital Deposit Law o patuloy na paniningil ng deposito ng mga ospital. Kaya palalakasin natin ang sumbungan board sa ilalim ng DOH sa pamamagitan ng dagdag 5 million pesos sa kanilang operasyon. Sisiguraduhin natin na ang 2025 national budget ay magiging pro-Pinoy na uunahin ang kaligtasan, kalusugan at iba pang prioridad ng mamamayang Pilipino. Salamat po. Ma'am, dun sa hearing, last hearing on POGO sa November 26, sino po mga ipapatawag? Kabilang pa rin po ba si Alice Guo? Yes, kabilang pa rin po si Guo Huaping at yung iba niyang mga co-accused, sina Cassandra Leong, sino pa ba yung ating iimbitahin sa grupo nila? And of course, Tony Yang at yung mag-amang Tony Yang mula sa Cagayan de Oro, Pogo Hub, at yung mag-ama na aresto naman dun sa Cebu, Pogo Hub. Ma'am, can you share us kung ano yung mga bagong information na na-gather nyo tungkol sa mga espiya dito sa ating bansa? Siguro po, abangan na lang dun sa susunod at huling pagdinig. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, doon ay balak po namin i-tie up yung loose ends na nabitin pa nung nakaraang hearing. Yung mga explosive na revelations doon sa Al Jazeera interview na finalo up po ng aming Zoom interview doon sa isang nakasama ni Shi Zhejiang doon sa bilangguan sa Thailand. At syempre, yung ding misteryosong persona
ni Mary Ann Maslog. Pero ma'am, nagkaroon ba kayo ng communication doon sa nakadetain sa Thailand? Kay si Xi? Shi Zhejiang. Patuloy po yung naging efforts namin, pati sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs, na makontak ng ating gobyerno. At kasama na namin dito sa Senado si Shi para mapatunayan o mapasinungalingan man yung kanyang mga revelations tungkol kay Guo Huaping bilang di umano kapwa espiya o ahente o asset niya dito sa Pilipinas sa kamay ni Madong Lee, tama ba? Sa kamay ni Madong Lee. Naging mas urgent po yung pagsusumikap namin at sa pamamagitan sana ng ating mga executive agencies, makontak at makausap si Shi dahil nabalitaan ngang inilipat siya ng bilangguan. Opo. At alam po natin, minsan kung gaano pwedeng maging mapanganib yung ganyang iba ng status o location ng isang masasabi nating importante at hindi ordinaryong bilanggo. So, hanggang ngayon, hindi alam yung whereabouts, ma'am, ni si Zheng? Hindi pa po matiyak publicly ang exact bagong location si Shi Zhejiang. Yun lamang na nasa loob pa rin, di umano, sa Thailand. Kaya patuloy din yung pakiusap ko sa ating gobyerno, makipag-ugnayan sa gobyerno ng Thailand para ma-secure sana iyang contact kay Shi Zhejiang. So, ma'am, can you tell us na po, ano yung mga proposed bill na sa tingin niyo dapat isulong para nga ma-prevent na itong mga issue about sa Pogo, mga Chinese spy? So, iba't ibang areas po ito. Kasama na yung DSWD response sa ating mga POGO victim survivors. Yung usapin din ng oversight sa implementasyon ng ating agrarian reform laws dahil nga dun sa pagpapagamit sa POGO pala nung lupang tinayuan ng POGO hub sa Porac. Pero nauna nang na-i-award dapat sa mga agrarian reform beneficiaries, pati po yung usapin ng fake birth certificate. So yung paghihigpit ng ating mga batas, polisiya, procedures tungkol sa birth certificates na hindi malusutan ng napag-alaman natin higit 1,000 fake birth certificates, tinagurian ng PSA na spurious birth certificates, pero kakaunti pa lamang ang idinulog nila sa Office of the Ombudsman para ito ay makansela. Kasama na po yung kay Guo Huaping na spurious birth certificate. So, kailangang bilisan po yung prosesong iyan. And syempre, yung isa sa pinaka-importante ay yung paglilinaw at pagsasara ng mga gaps dun sa EO na inilabas para sa pag-ban ng POGOs. Pinagpapasalamat ko yung layunin ng EO na yan, lalo na at napaka-importante yung pagsasagawa ng just transition, ang mga alternatibong trabaho at hanap buhay sa mga Pilipinong napilitang makipagsapalaran sa mga POGO. Pero may mga importanteng malalabo pa o outright loopholes pa dun sa EO. Halimbawa, kaugnay ng mga pwede bang magpatakbo pa rin ng POGO operation sa loob ng mga casino o kaya sa loob ng mga resort na may casino sa loob, pwedeng mag-POGO pa dyan. At napaka-importante, yung mga economic zones tulad ng CEZA, APECO, na papayagan ba magpatuloy ang POGO doon dahil nagkakataong wala sila sa ilalim ng jurisdiction ng PAGCOR. Tapos, yes, and of course, last but not the least, na magre-reinforce by force of law dun sa dapat ma-improve na EO yung anti-POGO bill na sisiguraduhin ko sa periods of interpellation and amendments, linawin yung mga malabo pa at isara yung mga gaps. So, ma'am, the mere fact na may nakikita kayong loopholes dun sa EO, considering na we have less than 1.5 month before the year ends, ano yung nakikita ninyo? By the end of the year, completely, wala nang POGO? Do you think andyan pa rin? Sa ngayon, definitely andyan pa rin at masyado silang malikhain Gumagawa ng paraan na mag-iba ng identity. Yung iba nagkukunwari ng simpleng at legal na BPOs lamang sila. At ang sumbong pa sa amin ay mismong ilang mga opisyal
ang nagpapayo sa kanila na ganun ang kanilang gawin. Yung iba naman ay baka nagsusubok na ngayon na itago ang kanilang mga POGO operations sa likod nga ng mga nabanggit ko kanina, yung ilang pang mga loopholes dun sa EO na yon. Alam po natin na hindi rin kabilis na maglikha at mag-provide ng mga alternatibong trabaho at hanap buhay. Kaya mabutit, nabalitaan po namin, nagdadaos at magdadaos pa ang DOLE ng mga job fair. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.